Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng komento sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Okay. A few days ago, nagkaroon ng bagyo. Pagkatapos sa Metro Manila, grabe yung dulot na baha. Talagang kawawa yung mga tao. Imagine, kanilang mga tahanan ay nasira. Sila ay yung kanilang mga appliances, mga furnitures. Dahil naba yung kanilang bahay, so nasira yung kanilang mga sasakyan and so on. So, grabe ano. Okay. Ngayon, the funny thing is, siyempre as usual, yung mga taong gobyerno, yung mga kritiko ay ayan, nagblibliman, parang yan, yung isang may kasalanan, ikaw ang may kasalanan, sabi ng isa, ikaw ang may kasalanan, and so on, ano. So, yan, ang sad part of the news. Ngayon, kung titignan talaga natin, for me, yung flood na yan ay talagang inaasahan yan. Dahil so unang-una, talagang mayroon yung climate change na biglaan na lang, talagang grabe yung volume ng water. Pagkatapos, sabi nga nila ay is a high tide. Kaya siyempre talagang hindi makakarating agad yung mga floodwater doon sa dagat. At that time, dahil isla itong kinaroroonan namin, pumunta ako doon sa isang pantalan. Pagkatapos yung tubig, dagat, talagang halos very unusual yung taas ng kanyang level. So, anywhere, talagang hindi makakagalaw ng normal yung flood water, no? Okay, so yun yung climate change. After all, sa palagay ko, ang climate change talaga ay dulot din ng ating kapabayaan para maprotektahan yung kalikasan. Okay? Then, pangalawa, siyempre, mayroon tayong flood control project. Yan nga ang sinasabi ng ating presidente. At saka marami yan. Ngunit, as if they are ineffective. In fact, sabi nung isang critical sa government ay yung yung flood control projects ay nasa drawing lang. Siguro hindi naman talaga ganon. Mayroon talagang flood control project. Ngunit, for some reason or another, kung minsan, ang mga ito ay hindi effective. Ngayon, tingnan natin kung bakit hindi effective itong flood control project. Sa palagay ko, ang isa talaga sa rason na that most of the time, ang mga flood control project natin sa Metro Manila ay hindi nagpapansyon ng effectively ay dahil din sa atin. Bakit tayo? Kasi tayong mga Pilipino, mayroon ding hindi, ay nagtatapo ng basura kahit saan-saan. Dito nga sa amin, okay, kung minsan kasi nasa tabi kami ng kalsada, kung minsan may mga dumadaan na sasakyan na bisita, then kumakain sila doon sa kanilang sasakyan, magkatapos itapon na lang yung
kanilang pinagkainan o whatever waste na So ang ibig sabihin, walang disiplina. Kung yung may nakakotse nagtatapon ng basura, so how much more yung mga ah, how much more yung mga ordinaryong Pilipino. Okay. Kaya the best sana kung mayroon tayong mga mayroon tayong basura kahit saan tayo, naglalakad tayo, nakasakay tayo ng tricycle o motor o four wheels. Sana ipunin natin yung ating basura. Pagkatapos itapon sila sa tamang tapunan. Okay? Yan ang dream ko na kasi talagang marami sa atin ang walang disiplina with regard sa basura. Mayroon din yung mga may disiplina, pero marami pa rin ang walang disiplina. Sa totoo lang, in my case, kung halimbawa may waste na kumain ako ng candy, binubulsa ko yung ay hindi pala kinakain yung yung candy o nagkikindi ako. Then yung wrapper niya inilalagay ko sa bulsa, pagkatapos tinatapon sa basurahan. Okay. Ngayon, ang isang nakita ko pa yung isang cause ng mga basurang ito ay yung naging uso na plastic, yung soft drink sa plastic. Okay? Kasi yon ang nangyayari, pagkatapos bumibili sila, pagkatapos so dinadala na yung soft drink kung saan-saan. Pagkatapos nilang uminom, then itapon na lang kung saan-saan. Although hindi naman lahat, Kaya sa palagay ko, yun ang isang source ng basura, yung soft drink sa plastic bottle. Noong noong nasa bottle pa yon, siyempre ibinabalik yon, usually may deposito. So in other words, nire-recycle. Okay? Ngunit yung sa plastic, so wala na. Pagkatapos kung tignan natin yung karamihan ng basura, yan yung mga plastic ng soft drink, yung plastic ng mga shampoo, plastic. So grabe. Kaya ang pinaka-issue diyan is discipline ng mga Pilipino. Okay. So pagkatapos kung minsan din as if ang government o yung mga tao na concern ay hindi sila parang pakialam sa mga nangyayari that cause pollution o what cause this problem. Halimbawa, marami na akong nakitang daan na ganito sa isang kalsada may ginagawang kanal doon sa gilid. Okay? Para doon dadaan yung tubig, okay? Ngayon, marami silang mga buhangin doon at bato. Yan. So, ganun ang eksena. Ngayon,
pag ulan, siyempre yung mga buhangin o bato ay mahuhulog doon sa mga kanal. So as if walang pakialam yung mga laborer o yung mga nagtatrabaho doon. Kasi hindi naman silang bumibili noong mga siguro yung mga contractor and so on. Siguro ganun din yung mga forma nila. Wala silang pakialam. Kasi bakit? Hindi sila ang hindi sila ang bumibili. Kaya yun ang nakikita kong isang maybe feeding maging cause ng pag yung pagbara doon sa natin. So kwan na yan. Okay? Kaya sana i-monitor maigi ng government na pag may mga ganun pagsabihan yung mga contractor o yung mga laborer na hindi ganun ang kanilang gagawin, na maging concern sila sa mga nangyayari. So as simple as that. Kaya para makatulong tayo sa flood control in our little ways, simple lang. Huwag tayong magtapon kahit saan-saan. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.